ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap, napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Di pati rin sa Mega Manila, patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang ko umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can, and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oras po natin, 11 minutes after 7 p.m. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sabado na naman. At sa labas, ramdam na ramdam kung gaano kainit ang panahon. Gaano kadamang-dama na summer season na talaga ngayong buwan ng Abril. Pero sa loob ng mga campus, I'm sure, ramdam na rin ang graduation fever. Although I understand na marami na kasing school ang nag-switch o nagpalit na ng kanilang school calendar. Pero usually ang ganitong buwan ay graduation season. Siguro sa college, may mga ilang university na sa latter part pa ng middle part pa ng taon ginagawa yung kanilang graduation. But kung isa ka man sa mga gagraduate o nakagraduate na ngayong buwan na ito or netong previous month, Gen Z ka man o mga earlier batch ng Generation Alpha, well, marami siguro nakapagsabi na sa inyo na nakapagtanong, excited ka na bang magtrabaho? Siguro kung magpapakatotoo tayo, mas lamang siguro yung kaba kesa sa excitement. Siguro sa iba parang looking forward, kung ano ba yung magiging pakiramdam ng kanilang magiging trabaho. Mapalad yung iba na kung saan sila nag-take na kanilang internship or on-the-job training
doon na sila papasok. So familiar na sila doon sa ginagawa, doon sa nature ng kanilang trabaho at kung sino yung mga makakasalamuhan nila. Pero siguro sa iba na it's either hindi pasok sa kanilang interest yung kanilang pinag-OJT-han or mas may hinahanap pa silang iba, siguro kinakabahan na sila. Well, ngayong gabi, hindi tayo magbobolahan dito. Hindi to yung graduation speech na kesyo reach for the stars, sundin mo ang yung passion. Pag-uusapan natin ngayon yung real world, 'di ba? Yung tunay na buhay, hindi tayo magsusugarcoat. Alamin natin yung buhay sa likod ng first job, 'di ba? Ngayon pagkatapos ng graduation, nakala natin tapos na, 'di ba? Pero doon pa lang talaga nagsisimula yung realidad ng buhay, yung realidad ng pagiging isang alipin ng salapi. Yan, after graduation, nandyan yung waiting game. 'Di ba? Yung pagsasend ng multiple resumes sa iba't ibang email address na nakikita natin sa LinkedIn o yung mga job postings whether sa Facebook o iba pang mga platform para makapag-apply ng trabaho. Minsan, nakakasampung application tayo sa isang araw. Minsan, umaabot pa ng 50. Pero, minsan, nakatanggap ng reply kung suswertehin. May ilan naman na wala talaga at all. Meron, dumadaan tayo sa ghosting phase, diba? Hindi lang ho sa love life may ghosting, meron din ho sa paghahanap ng trabaho. Diba? Makakatanggap tayo ng reply na we will get back to you. Minsan yan ho ang corporate version ng it's not you, it's me. Diba? Kapag nakita nila, meron siguro sa mga graduating student or yung mga kahit nga as early as now, yung mga first year, second year, diba, tinuturo na sa atin online kung paano natin mapapaganda, paano natin mai-improve yung ating resume para sa unang tingin pa lang ng HR, ng human resource, hindi agad ma-reject yung ating resume. May mga ganyang kaparaanan. But for now, may mga pagkakataon talaga na kahit hitik na hitik naman yung ating credentials, yung ating mga extracurricular activities mula nung high school tayo hanggang sa college, hindi pa rin yun enough. Well, ibig sabihin hindi lang talaga tayo yung hinahanap. And kapag sinuwerte, nakapasok tayo sa initial interview, syempre nandyan yung kaba na parang bumabalik yung stage fright mo nung ikaw yung nagre-report sa harapan ng klase or yung one-on-one interview o na kakausapin mo yung guidance counselor o yung inyong principal o director. Diba? Pero wala kailangan natin dumaan sa ganyang phase para mayroon tayong may pambabayad sa ating mga bills. Meron tayong magagamit para sa ating mga luho, 'di ba? Pang-heal ng ating inner child. At of course, para meron tayong pang-spoil sa ating mga mahal sa buhay. Well, sa totoo lang, personally ako hindi ako nakaranas ng first job jitters. Well, hindi. Nakaranas ako ng first job jitters, pero hindi ako dumaan doon sa usual na waiting game na kalimitang nararanasan ng mga bagong graduate pa lang, mag-a-apply pa lang sila sa kanilang trabaho. 'Di ba? Ako kasi fortunately, 'di ba, nakapasok tayo agad sa ating work kung saan tayo nag-internship. Pero may phase pa rin naman na ako ay naghintay. Kasi, sa pinanggalingan kong school, napakalayo nung pagitan nung pagtatapos nung last semester versus yung graduation. So, may mga batchmates ako na sinamantala nila yung pagkakataon para mag-apply na ng trabaho para right after graduation, diretso na. Tayo, fortunate tayo, pinagkalooban agad tayo ng work. Weeks before the graduation, but yung pagitan mula nung makatanggap tayo ng offer
at saka yung pagtatapos ng semester. Of course, nandun yung confusion, nandun yung frustration din, ano? Kasi ano ba yung next? What's next after graduation? Saan tayo mag-uumpisa maghanap ng trabaho? Mayroon bang tatanggap sa atin? Considering na, syempre, hindi naman natin maiwasan na i-doubt yung ating sarili, yung ating mga kakayahan. And then for those na mga halaman, kung tawagan, na estudyante, ibig sabihin sila yung mga aral lang talaga, wala man lang sinalihang extracurricular activities during college. And siguro sa batch namin kamalas-malasa na nasa pagitan kami ng pandemic, 'di ba? Bagamat nakapag face-to-face classes kami nung freshman year namin, pero the remaining years online na lang, hybrid na lang. So, siguro majority sa batch namin, batch 2019, 2020, ayan, mga hindi masyadong naging active sa mga extracurricular activities sa mga organization. So, ang payo ko sa mga nakikinig sa atin ngayon, especially sa mga nasa pa lang, siguro freshman or sophomore year, maging active kayo, no? Wag kayo masyadong mag-focus kayo, of course, sa inyong mga pag-aaral. But wag nyo rin kalimutang na may buhay sa labas ng apat na sulok ng silid-aralan. Marami kayong matututunan dyan. Sumali kayo ng mga organization. Maging active kayo. Diba? Pero ang point naman dito is back to our topic, doon sa mga napakarami na nilang napagsanda ng kanilang resume, ng kanilang job application, gasgas na yung kanilang mga cover letter. Wag ho kayong panghihinaan ng loob kasi unang-una, hindi ho tayo mga nepo baby. Diba? Kailangan natin kumayod at kailangan natin magtrabaho. At kung walang reply, diba, sa first few weeks ng ating pag-a-apply, hindi yan dahil may kulang sa atin. Yun ay dahil una, hindi tayo yung hinahanap nung company na yon. Pangalawa, napakarami ho kasing nag-a-apply din, lalo sa ekonomiyang ito. Grabe yung volume ng competition ngayong 2026. Well, kapag may trabaho ka na, doon natin marirealize sa panig ng mga siguro mga naka-first few weeks na sila sa kanilang first job. Doon nila nare-realize na iba yung realidad doon sa ina-expect natin. Diba? Tayo ay degree holder, diba? 4 na taon mong pinag-aralan yung career na gusto mo. Pero sa first 2 to 3 months mo, ikaw yung utusan. Diba? Usually, ganun yung setup. Ikaw yung runner ng inyong department. Ikaw yung uutusan mag-scan ng mga ganitong documents, mag-revise ng mga Excel sheets na hindi matapos-tapos, walang katapusan ng revision. And siguro, iniisip natin kapag pasok natin, tayo agad yung magiging decision maker, na tayo magbabago doon sa kumpanya. But ang reality, 'di ba, madalas ikaw muna yung tagasunod, and that's okay, 'di ba? Nagbe-build kasi tayo ng rapport sa ating mga katrabaho. Nag-uumpisa pa lang yung pagpapakilala natin. So kailangan makita nila tayo as a reliable, but syempre may downside din yan, especially kung hindi maganda yung nagiging culture doon sa department na napuntahan mo. Napag-usapan natin yan actually sa mga previous episode natin, na kailangan din natin matuto magkaroon ng boundary. But for now, ganun talaga ang reality. Tayo ay tagasunod, tayo ay utusan. At bukod dyan, outside the work, di ba, meron din na culture shock pa rin dun sa nagiging adjustments natin pagdating sa pagko-commute. Siguro sa college, hindi naman everyday yung classes, at kung everyday man, hindi pare-pareho yung oras nung pasok at uwian natin. But this time, especially sa mga corporate work, diba, yung fix yung oras, 8 to 5 or 9 to 5 p.m. So yung oras ng gising,
Natatansya natin yan over time na ang hirap kasi ngayon, minsan hindi pwedeng sakto lang yung oras. Kailangan it's either sobrang aga mo or malilate ka agad ng 1 minuto or ilang minuto. Considering yung traffic na nararanasan ngayon, lalo dito sa Metro Manila, 'di ba? Yan yung isa sa mga sa magiging struggle ninyo bilang isang corporate slave. 'Di ba? Bukod diyan yung nakakapanibago para sa isang first time job. Ikaw ay yung first job mo siya kasi nasanay tayo dun sa calendar na sinusunod natin noong tayo ay estudyante, 'di ba? Meron tayong semestral break, meron tayong summer breaks, merong Holy Week break. Pero kapag dating ninyo sa inyong trabaho, wala na ho yan. Wala na hong semestral break. Siguro may summer break sa ilan. Pero ano lang yon, part na siya ng yung vacation leave. Meron din namang Holy Week break sa ilang company. Pero sa iba, wala. Dire-diretso ang trabaho. Minsan wala pang holiday. Depende yan sa nature, sa pangangailangan ng inyong company. 'Di ba? Pero ito yung siguro ito yung hindi agad kasi sinasabi sa atin hindi agad tayo magiging decision maker, hindi agad tayo yung masusunod. At okay lang 'yon, 'di ba? Kailangan natin maging observer muna, 'di ba? Para kailangan natin obserbahan yung ating paligid, yung nature ng ating trabaho bago tayo mag-attempt na ayusin kung may nakikita man tayong mga pagkakamali. Ngayon, bakit ba parang mas mahirap? Well, kung mapapansin ho ninyo ngayon, diba, bukod dun sa application at integration ng artificial intelligence, marami din kasing kumpanya na naghahanap ng entry level pero with experience, diba? Napaka-ironic. Maraming fresh grads ang priority nila ngayon yung sa internships, yung paghahanap agad ng project-based ng mga trabaho, or at least pagpasok pa lang nila sa college naghahanap na sila ng mga student-friendly na mga trabaho para sa ganung paraan, diba, habang nag-aaral sila, nakakapag-build agad sila ng work experience kahit na hindi ito related doon sa kanilang program na kinukuha sa college. Well, siguro karamihan sa mga working student, hindi naman sila nag-work para lang magkaroon ng work experience. May mga instances talaga, or at least halos lahat siguro sa kanila nasa sitwasyon na kailangan talaga nilang kumuha ng trabaho o maghanap ng trabaho habang binabalanse nila yung pag-aaral nila. Kasi kailangan nilang suportahan yung kanilang sarili at ilan din sa kanila breadwinner, 'di ba? Estudyante pa lang, breadwinner na sila. Kailangan din nilang suportahan yung siguro yung kanilang mga nakababatang kapatid or yung parents nila na hindi sapat yung kinikita sa kanilang trabaho para buhayin yung kanilang buong pamilya. So siguro sa mga working student na hindi naman naghihikahos talaga or nasa ganong sitwasyon na hindi ganon kaganda yung income na nakukuha ng kanilang family at kailangan pumasok sa work na hindi naman related sa kanilang pinag-aaralan. Ayaw natin magpaka-toxic sa positivity, but siguro wag nating isipin na sayang yung inaaral natin. Ang tawag naman dito ay exposure, 'di ba? Sa panahon ngayon, hindi naman kasi linear yung ating career o diretso yung landas, 'di ba? Right from graduation, pasok ka agad dun sa career na align doon sa pinag-aralan mo. Ang mahalaga sa ngayon ay yung pagbuo ng skill set. Yan yung hinahanap ngayon ng mga company usually. 'Di ba, yung siksik yung skill set na hawak nung isang applicant. Yan yung nagiging edge nila versus dun sa mga kasamahan nila na nag-a-apply. Kapag sabi nga, yun yung napaka-ironic. Fresh grad ka pero ganito na yung work experience mo.
Ngayon, siguro marami sa inyo na naririnig, di ba? Unang trabaho nila, hindi naman yun yung pinangarap nilang work. But along the way, di ba, doon nila natutunan yung mga bagay-bagay kung paano sila nakikipag-usap sa mga tao. Siguro yung mga tao na may mas mataas na posisyon sa kanila, 'di ba? Yung iba't ibang personality, doon nila natututunan kung paano mag-handle ng conversation, professional conversation. May ilan naman ilang beses na reject, 'di ba, bago sila nakapasok doon sa kanilang pinapangarap na kumpanya. Meron naman nakapasok sila doon sa company na hindi naman nila first choice, pero dahil nga naghahanap na sila, kailangan na nila makapagtrabaho, inilaban na nila na ituloy yung trabaho na yon. Pero doon pala nila mahahanap yung tunay nilang mentor, 'di ba? Yung someone na magbibigay talaga sa kanila ng growth, hindi lang sa trabaho kundi sa personal, 'di ba? May iba naman na after 6 months na kanilang pagtatrabaho, na akala nila yun yung dream job o yun yung trabaho na para sa kanila, marirealize nila na hindi pala yun yung para sa kanila. Ayaw pala nila ng ganong trabaho. So, again, normal lang naman na hindi pa natin alam lahat sa umpisa. Diba? Hindi naman natin kailangan maging magaling agad. Kailangan lang natin magkaroon ng eagerness na matuto. Kasi yung first job naman, hindi naman yun yung ating final destination. Yan ho ay training ground. So, ganyan yung mga kwento, especially sa mga graduating. Yan yung mga kwento na maririnig ninyo ngayong graduation season, especially sa mga colleagues natin, sa mga professors natin. Diba? Hindi naman natin kailangan magkaroon pa ng checklist. Hindi rin natin kailangan damhin masyado yung sinasabi na follow your passion agad. 'Di ba? Ang siguro kailangan lang natin maisip for now, kung saan ka magsisimula, diyan ka matututo. 'Di ba? Huwag tayong matakot na madapa sa umpisa kasi sa pag-uumpisa natin, doon tayo makakabuo ng kwento, 'di ba? Sa kung paano ba yung magiging takbo ng ating hanap buhay. Kailangan natin mag-umpisa. Anyway, magandang gabi muna sa ating mga viewers, sa ating mga nakatambay sa ating YouTube live. Ayan, kay Ma'am Teresita Atienza. Ayan, sabi niya, ang kwento niya, yung kanyang anak daw nakapasok agad doon sa work na related naman doon sa inaral niya, but may iba daw siyang ginagawa na pangarap niya. Yan yung nakwento ni Ma'am Teresita last week, kung hindi ako nagkakamali, na hindi related yung pinag-aralan dun sa, o hindi align yung pangarap ng bata dun sa kanyang pinag-aralan. But ngayon, good for him, nakapag-concentrate na daw siya dun sa kanyang pangarap. And good evening kay Carlo Morcilia watching from Daraga, Albay. At of course, sa ating mga Facebook viewers, ayan. Ay, good evening muna kay Hanzala Bangkola Tarambisa, ayan. Kay Leo Cervantes Avares, good morning, good evening. Of course, kay Mama at Papa Jan sa Caboyo, Laguna, at kay Ate, yan, kina Doc Jana Varilla, kina Cordon, yan, dyan sa Cavite. Of course, kay Lay Poheda, dyan naman sa Dasmariñas. Ayan, good evening at maraming salamat sa pagsama ninyo sa ating episode ngayong Sabado ng gabi. Muli, ito po ang Hanap Buhay Diaries. Ako po ang inyong nakasama. Ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ho ang programang Lunas. Makakasama nyo po dyan si Miss Elanie Bensal. Ayun, magpapaalam na ho kami. Oras ho natin, 7:32 ng gabi.